Kailangan natin ng tubig. Pero kaganda na po mga katribya, oh. Kitang kita na po yung ating kalamansi. Yan ang kagandahan po pagka po XL yung ating tanim. Mag herbicide ka man, hindi maaapektuhan ng inyong kalamansi dahil naiiwasan po natin malalaki. Pero pagka ito ay yung one stick, nako, sigurado may mamamatay. Merong maaabutan po noong pag-islaro kung ganyan mahangin at mag-herbicide tayo, nako, delikado sa kalamansi. Kaya ang kadalasan po natin pinapayo sa ating mga subscriber, kung kayo ay magpapatanim, mas maganda na yung ganitong malalaki. Yan ang advantage pag malaki ang punla. Naiingatan mo pagka ikaw ay magdadamo, mag-herbicide kagaya nito. Timano kagad, kitang kita po natin siya dahil matataas. Dito tayo mga katribya po sa ating kalamansian. Update lang po natin po yung ating mga bagong tanim. Mulan po doon sa malapit sa amin sa Gapan City tsaka San Isidro, di nga lang po tayo inabutan. Hindi nakatikim ng ulan uli ang ating kalamansi. Pero muli po itutubigan po natin ito pagka talagang hindi po totally umulan uli. Nag-spray tayo ng ating herbicide, naging pulo-pulo po yung ating mga damo, pero namatay naman yung iba. Ayan. Yan ang mga parte na hindi po mga namatay. Yan, kasi medyo nilayo po nila po yung spray dito sa kalamansi, baka maapektuhan. Kaya halos sa bungi-bungi, ito lang pagitan na ito ang nabot ng kanilang pag-spray. Yan. Ay marami pong bunga mga katribya po itong ating pong tanim, oh. Pang Mayo. Ayan. Medyo iiba ay tigang na. Dahil mabilis po matuyo ang lupa sa tindi po ng init. Grabe. Yung mga parte na malayo sa kalamansi, patay. Pero yung nandito, yan, mga buhay siya. Susunod ulit, tutubig, i-spray po nito ang muli ng herbicide. Sa gawin rito, medyo maganda po yung pagkapatay niya. Ito lang yung medyo nanariwa, hindi mga natamaan ng spray. Medyo kuha na rin po yung kanyang dahon, kulurot na sa tindi ng init. Kung kasi wala kasi siyang shade. Ito, kailangan natin ng tubig pa. Ayan, yung mga part na hindi masyadong nabubusog sa ating patubig, kailangan natin ng tubig. Pero kaganda na po mga katribya, oh. Kitang kita na po yung ating kalamansi. Yan ang kagandahan po pagka po XL yung ating tanim. Mag herbicide ka man, hindi maaapektuhan ng inyong kalamansi dahil naiiwasan po natin malalaki. Pero pagka ito ay yung one stick, nako, sigurado may mamamatay. Merong maaabutan po noong pag-islaro kung ganyan mahangin at mag-herbicide tayo, nako, delikado sa kalamansi. Kaya ang kadalasan po natin pinapayo sa ating mga subscriber, kung kayo ay magpapatanim, mas maganda na yung ganitong malalaki. Yan ang advantage pag malaki ang punla. Naiingatan mo pagka ikaw ay magdadamo, mag-herbicide kagaya nito. Timano kagad, kitang kita po natin siya dahil matataas. Ito yung mga parte na maging pulo-pulo ang ating pag-i-spray. Pero nakontrol naman siya noong init ng araw, kaya hindi siya agad humaba. Ito. Meron tayo isang nalanta sa gabi na yon. Laki po nito mga katribya, oh.
Yun po sa harapan po ng pinakamukha po ng ating farm, ibinenta na sa atin. Kaya meron na po tayo ngayong talagang daanan na pero tayong gawaan na rin po ng kubo o yung halay-hayan. Doon na po sa taas na po na yun. Kaya wala na tayong magiging problema sa daanan. Meron na tayong right of way ng ating kalamansian. Ganoon lang po talaga mga trivia. Pagka pinagkalooban tayo ng biyaya at saka po ng farm, yung nasa taas po ang talagang masusunod. Ngayon, hindi sukat akalain, meron na tayo ritong kalamansian na ganito na kalalaki. Ayan. Puno pa ng bunga, kumpulan. Hayaan muna natin lumaki mga katribya. Para noon meron po tayo pang mahal. Ang alalaman ninyo kung makakailan po tayong kilo dito po sa ating bagong farm, mga existing na bunga nito. Grabe lang po ang init, pero umuulan na rito sa amin, pulo-pulo lang. Mali natin baka ito naman susunod yung sa atin naman po ang maulanan. Hindi tayo masyado makakataga sa tindi ng init. Grabe. Oo, sobra. Ayan, kamusta nanay yung farm natin ngayon? Buhay na yung kalamansi. Ngayon na. Tapos meron na rin tayo sa harapan. Yan, bagong bili na naman. Ayan, nakakuha tayo ngayon ng magandang muka. Ayan, tabi ng daan. Ayan, talaga yan. Magandahan kasi rito mga katribya, yung lote na ito, naka-project na gagawin na, sisimentohan. Saktong-sakto nang tayo naman po ay makabili ng lupa. Ayun, medyo maganda-ganda po yung magiging area natin. Pero ngayon, malikabok pa, pag umulan, tiyak maputik, pero naka-schedule na yan. Yun ang status. Kamusta natin yung nabili natin ngayon? Okay, kagandahan nga niyan. Kumbaga sa babae. Ina pinaka make up. Yung harapan Yung ano? harapan. Noong una hindi pa naiaayos kumbaga sa kon. Wala pa. Katawan pa lang, ala pa yung mukha. Ngayon nagkaroon na ngayon. Ngayon nagkaroon ng mukha. Kaya kumbaga sa kon cute na ang dating. Kaya maganda ngayong ayusa. Naka-delentera na sa hayo. Kaya kung ibebenta man natin dito, maganda na mabibili. Maganda na mabibili. Bukod sa na-develop na, may tanim na. Kalimbawa, maibebenta yan, mag-aalaga na lang yung makakabili. Kaya pagbibili nung may-ari. Ngayon, magugustuhan naman ng presyo, baka sakali. Ganun yun. Ganun ang sitwasyon niya. Pero hindi sinasabing hindi pagbibili. Kasi kung bakit yung mayaman yung kagaya nila Bilyar, bibili ng mura ang lupa. Katapos tatanim, didevelop, tataniman ng bahay. Pagka naman ibinenta yung bahay, bilyonan na. Ganun lang yung mga negosyante yung mga ginagawa. Ngayon dito rin po sa amin ganun din. Merong mamimili ng lupa, ibabuy and sell din niya. Kaya ngayon mura ang lupa dito sa panahon na ito, dito sa lugar na ito. Gawa nung ang daan dito sira. Pag tagulan, hindi ka makakapasok dito, meron kang sasakyan. Maliban lang, karito na sasakyan mo. Kakapasok ka. Kaya mura ang lupa. Kaya mura. Pero ngayon, pagka nagawa ang lupa at natakbo ng simento, triple presyo ng lupa rito. Parang doon sa may buliran doon. Dati-rati ang 1 hektarya lang kakahalaga lang ng 800. Ng 800. Wala pang 1 milyon. May 500 gano'n. Ngayon triple na. 3 plus na. 3.4 million ang asking ngayon dyan sa lugar na yun. Pag muna simento yung daan. Yan na malaking bagay yung ginagawa talaga yung daan, yung maginhawa. Kaya niya nakaporma pang gawin ng ang tulay ng Sanghulyan. Yung Kabyaw. Sakop ng Kabyaw yun. Napakaginhawang tumakbo ng mga kalakal dito pag nagawa pa tulay. Makakarating ka agad doon. At saka dito sa Buliran may tulay din dito. Sa Luyos meron din. Kaya ginhawang magsasaka rito pag na-develop ng lahat yan. Hindi natatawid ang ilog. Hindi natatawid ang ilog. Sa tulay na dadaan. Mga ilang panahon pa. Siguro mga mga 3 taon mula ngayon. Baka develop ng lahat develop yan. Na. Buo na ang tulay, buo na karsada. Tsaka yan kasi ang mga project ngayon ng mga kapitan at mga mayor. Yung kasi ni Pangulo. Ni Pangulo sa magsasaka. Na lahat ng mga
Binibigyan niya farm ng, to market road, kanila pong pasisimbento na. binibigyan niya ng kanyang priority mga magsasaka. Mm. Diyan nga naman ang gagaling kinabubuhay ng bansa sa mga magsasaka. Kaya kung limbawa, meron kayong kapital, meron kayong pambili at gusto niyo po ng farm, mas magandang mamili sa ganitong mura pa na wala pang mga tanim. Kasi pagka may tanim ng kalamansi yan, halos doble ang presyo. Tsaka ang lupa, pag bumili ka halimbawa ng lupa, lalo sa mga ganitong klase ng lupa, ito kahit hindi mo tamnan, hintayin mo lang ma-develop yung lugar. Tataas at tataas. Tataas at tataas. Wala. Doble magiging kita mo. Oo. Kahit hindi mo natamnan. Lalo kung matatamnan mo. Lalo. Kaya kailangan mo lang, siyempre, ang unang-unang mo hahanapin sa lupa, yung kung may papel. Yun. Kung may papel, kung may rights, okay pa rin yun. Basta halimbawa may papel, Oo. kahit rights lang siya. Katunayan siya nagme-may-ari ng posisyon. Kaya kahit alang titulo. Dahil yan, pwede mo nang patituluhan siya. Pwede. Halimbawa, may binili kang lupa, accretion. May nakaposisyon. May papel na hawak yun. Nakatunayan siya nag-aalaga ng lupa na yun. Ngayon, asa sa kanya yung karapatan ngayon kung gusto niya isali. Siya magdidesisyon. Ngayon, kung darating naman halimbawa yung talagang may lupa at titulado, hindi rin niya mapaalis doon sa tenant dati. Maialis sa tenant yun. Maliban na lang magkasundo sila. Doon sa bibili lang presyo. Yun lang ang magiging pagkakasundo nila. Para umalis yung tenant. Kaya lalo doon sa binabapon, Presidente Marcos binigay na sa mga kanyang mga lupa. Yung mga pagkakautang ng magsasaka, sinagot na niya. Kaya malaking sa magsasaka. Kaya kung naghuhulog ka dati ng lupa mo na matagal na, kinuha na ni Presidente. Kaya malaking tulong sa magsasaka yun. Tsaka yung mga magiging tip na lang natin doon sa mga gustong bumili ng farm, ang unang-una mo nating hahanapin dyan, yung right of way. Yun, yung number 1. At saka baka mabili natin bahay tubig kung plano niya kalamansi. Huwag muna. Dahil mababa, mamamatay. Sisira lang yung mamamatay pag dumaan ang habagat, mamamatay pag habagat. At saka kung halimbawa, okay nga yung lupa, murang lupa, baka wala ka namang source ng tubig na makukuha. Yun ang problema. Hindi ka rin pwedeng makabuhay ng kalamansi. At saka lalo na sa ganitong mga taniman, mga gulayan, importante dyan ang tubig. Pagka tagulan lang, doon ka makakapagtanim. Kung makalamidad ka pa, wala na. Wala. Kumaga sa kawan, sa pularan lang. Pero kung meron kang tubig na makukuha, kahit at tagaraw, makikinabang ka. Makalamidad ka man ng tagulan, nakababawi ka sa tagaraw. Kaya mga katabi, swerte na lang din po namin itong nabili na ito. Dahil di naman natin naasahan yan . Isipin mong magkaroon ka ng 2.7 hectares. Ngayon, binenta pati yung nasa harapan. Mahigit ng 3.1 hectares na itong kabuuan itong lote. Dahil mapatak na sa 1,000 plus yung kone, ganun. Doon sa sukat Yung nandito sa amin sa harapan po na yan. Kaya naman niya mataas. Kaya pa pwede kami dyan magpagawa dyan ng pilian ng kalamansi tsaka kubo. Dito ayon dun sa mga kapitbahay, hindi na mismo yung binilan. Pinakamalalim na baha rito hanggang tuhod. Tignan mo nga. Pinakamalalim na baha na raw yun. Hindi mismo yung nagbenta. Baka kayo nagbenta, baka sabihin pinagaganda lang niya yung ulat ng kanyang lupa. Yung mismo mga kapitbahay. Samantalang yun sa atin, hanggang bewang ang tubig. Sa atin, inaabot hanggang bewang. Doon sa lugar na tinitirahan namin. Kaya mataas doon. Ay, mababa. Mababa, mas mataas. Kumpara, mas mataas dito. Mataas pa level ng lupa rito. Kaya yung masasabi natin na mapapatay ng karaka-raka, hindi masyado. Ang napapatay ng baha ng guys sa lugar ng Nueva Ecija, ang namamatay sa baha, yung talagang pag umurong na yung tubig, may tubig pa siya naiiwan doon. Yun yung stagnant water. Ayun, mamamatay ang kalamansi talaga ron. Pero pag nalubog yun, kahit malubog ang kalamansi, kung 2 araw lang, sumasabay naman yung tubig. Pag umatras ang tubig na umuho na sa ilog, litaw na yung kalamansi, litaw ang lupa. Buhay yun. Basta ang gagawin mo lang, pag litaw ng dahon ng kalamansi, katawan ng kalamansi, i-sprayin mo na, hugasan mo na. Hugasan mo na siya para hindi siya madarang para yung banlik niya, huwag siyang maluto ang katawan niya. Pag umaraw kasi siya maluluto. Maluluto Ganun ang technique dyan. Kaya nakakapagpabuhay tayo ng kalamansi kahit na bumabaha. Kahit bumabaha. Tsaka hindi nakakalamidad ang kalamansi. Kahit bumabagyo, hindi nasisira ang kalamansi.
At saka mas maganda pagka gano'n, medyo mababa ang area, yung malaking punla na kunin Yun. para malakas Para ang noon, timal. yung isang taon mo, na ipagalaga mo na. Oh. Yun ang nai-minus mo. O, yung namin, Sa malaking punla. isang taon na. Pero kung magsisimula ka sa mga one stick na katulad Ay, niya, nako. 2 taon na, hindi pa naaabot yung mga XL na punlang size. At Hindi mo saka, pa naaabot. saka pagka humaba na yung damo doon, Wala na yun. tatakpa na siya. Ayun, obligadong gusarin mo na ng tabas. O yeah, kagaya niya, halimbawa yung tanim natin na yan. Kung yung one stick ang tinanim natin dyan, ay tabo na sa damo. Ay, ganun damo na yan. Abos na yan. Hindi mo na O, makikita. tsaka marami na nang tinamaan na ng herbicide. Ngayon, kung herbicide din mo, kasamahan ng mga herbicide yun. Okay, maghuhulip ka ulit na maghuhulip. Wala ka na magagawa kundi maghulip dyan. Hindi ka gaya malalaki. Pagdating ng tagulan, naunahan pa ng baha, may tendency mamatay pag gano'n kaliliit. Yun ang kwan doon. Oo. Ang problema. Dahil kumbaga sa tao, murong batang-bata eh. Kapupusit pa lang Wala mo sa tubig, hindi mo marunong maglangoy pa. Mamamatay talaga. Ay, ganyan din yung kasi kaya na lumaban sa tubig niya, yung mga ganyang edad ng kalamansi. Saka malaki na ugat Saka yan. yung ganyang kalalaki. Iba kasi natatakot dahil mahal Advance ka naman 1 taon. Ayun Kumpara nga. mo sa one stick na Parang bumayad ka ng tauhan mo ng kung babayad ka ng tauhan, Ay, na may babayad mo, doon sa masigit pa. minusin mo. Masigit pa yung magagastos mo doon. Pati yung panahon, mas angat ka doon sa mga nagtanim ng small na kuwang ka, XL. Totoo na, halimbawa, nagtanim na small, yung mga one stick. Para paunahan mo sila ng mga 2 taon. Noong ka pala magsisimula, XL tatanim mo. Uunahan pa yung 2 taon niya. Ayan. Tatanim. Dahil doon sa Kasi XL. tatanim mo ang XL. Dahil sa bilis niya. Sa bilis niya, oo. Pagkatanim mo rin para kala na Taon na. isang buwan lang mag-uumpisa ka ng pipitas doon Malago na kasi may mga bungan May mga bungan palalakihin mo na lang pero kung tatanggalin, tatanggalin mo. wala ka na pipitas Wala kang pipitas Tsaka malabilis tumayog ang kalamansi. Oo, yun. Kaya tayo, hindi natin pinatatanggal yung bunga. Pagdating ng pag panahon 3 taon ka pala magpapabunga. Tapos mga kalamansi mo, gagawa ka na ng hagdan. Maghahagdan na kayo. Maghahagdan ka na. Sa halip na bata pa lang mag-uumpisa ka na, Naunti-unti mo na. maaga pa kaani ka na, iintay mo 3 taon, titingala ka na. Diretso na kagad yun. Nung ka pala magsisimula, kung nangungutang ka ng puhunan, Malaki na yung nautang mo. malaki na, alam kong tumutubo. Yun ang kwan niya. Ngayon, inahabol nila, agad mamamatay. Kung agad mamamatay, kung agad ka nun makikinabang, di palitan mo. Pakinabang ka na. Ganun lang yun. Mga katribya, may mga tips po natin doon sa mga gusto pong bumili po ng lupa. Yung mga farm na ganito, habang mura siya, lalo kung may daan, pwede nyo pong kunin basta meron kayong kapital. Andito naman po tayo para kayo ay tulungan, maikay. Nakasuga. Ayan po mga katribya, tinaniman po ito ng kalamansi o one stick. Ay tindi ng kalamansi, halos isang dangkal lang. Pag mula na malakas yan, sigurado matatakpan na ng damo yan. Tindi ng sikat ng araw. Dinidilig-dilig na lang ito ng kawad, ng hose. May timba-timba. Timba-timba, halos din na rin makita. Kaya dito sa aming lugar na ito nabili, kami lang po yung meron tanim na malalaking kalamansi na punla. Kaya sila ay kulat. Dahil karamihan tinatanim dito mga one stick. Isang dangkal lang, o wala pong isang dangkal kalahati. Ayan. Bukod ka ng payat ang katawan. Bukod ka payat ng iba yata, mukhang kalamanda rin pa yata yung nagtuloy, hindi yung mismo kalamansi. At hindi po init mga katribya, ang kalamansin bata. Ayan, style yung tanim. Ayan, hindi maganda. Yung nangangari lang, ayan, nangungulag. Style yung tanim. Pangit yung ganito. Nakakama. Nakakama siya. Pagdating sa Tag-araw, tuyo. Pinag-itsura ng kalamansi. Hindi siya busog. Hindi kagaya sa atin na talagang sa tubig dumadaan sa kalamansi mismo. Maganda ang resulta ng kalamansi. Yung patubig. Ayan, ito kasi paumbok ito Narbisa na ka ang mais anateri kalamansi ilang kulatay. Ayun, yung sa may kabila. Ito yung diretsuhan. Yan, may mga kontin dito. May binenta.
Taas pa asking niya. Ako rin yun. Bako kayo patubig. Ito, yan mukhang patay na rin yung kalamansi. Hindi. Okay na po muna po tayo. Pinasyalan mo natin po yung ating farm. Medyo nalagawa pa. Ginawa ito kalamansi. Kabalot na rin po siya na alikabok sa pinag-inom. Kaya nga. Ito yung kasalukuyang daanan siya. Tapos ito yung daan. Pero naka-project na ito na masisimentohan. Operation ng bayan ng Kapya. Kung nilalakad siya rin, nakapaakalan, hindi tatagal dyan. Oo. Yung luto pa ang Sino alikabok na yan. init niya. Init mo sa disyerto yan. Sakto. Ay nakabalot sa kalamansi mo yan, kabilad na ganyan. Ayun, sigurado, masasaktan. Bakit hindi Maluluto. Kukulay ka lang ang balot ng kalamansi mo. Yun yung pondo, ayun. Namumupo yung mga pondo, yun. Baka sakali makakagip tayo ng ulan, eh. Una-una lang. Tulo-tulo lang muna. Lalawak ng mga kalamansian dito, eh. Pero dito, kahit tabi-tabi kalamansi, hindi nagre-reklamo. Hindi pinitigilan na magtanim ng kalamansi. Ayan, no? Ayan, mga batang kalamansi din ito. Pinigit sa kalahasi yan. Oo. Baka pati rin yung kabila na ito, ibenta na rin. Yan, magandang bula sa kalamansi, panda. Masipag magbunga yan, pagkagaling. Oo, yan, malabong. Malaki rin bunga ito, di pa kuha, napipitas. Kaya nang din ang gano'n siya kakuha, karamihan. Hindi mong kakaba ako ng entablado ito. Kapilang ilog lang, pulo na kalamansi. Meron po kasi rito mga katribya, planta po ng kalamansi o yung pigaan, kagagawa lang. Pagka yun ay nag-operate na, baka kalamansi na Nueva Ecija ko lang pa. Usap-usap na po yung mga namamahala. Isang malaki po pigaan dito sa Nueva Ecija na ginawa. Ngayon, ito siguro ay maaaring i-export sa ibang bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang lugar. Ang malaunan yan, ako baka maghirap ang palengke sa kalamansi. Dahil sa mga planta-planta pa lang, maganda. Kahit na maliliit lang po, tinatanim na yan, no? Dahil alam nila mayroong plantahan dito ng kalamansi. Kalahating dangkal, mga katribya ito. One stick. Siguro baka nagkakaubusan ng punla. Oo, kaya ganyan na nangyari. Kaya maliit pa lang, binibili na para makapagtanim. Makapagtanim na. Saka gusto mo makapagtanim, kahit kanya kapupusit lang, oh. Pero 2 meter lang pagita. Oo, 2 meters lang. 2 meter lang. Kaya, hindi sila nagreklamo na marami na kalamansi din na mabili. Marami pa nagtatanim. Kaya, marami pang bakanting lote, eh. Lalo ganyan, mayroong sa pigaan na malaking kumpanya rito. Lalo talaga magiging demand ng kalamansi. Ito na pa nga sa pagpupula. Ito, kagagawa lang tundaan na ito mga katribya. Kaya yun namin nabili farm na yan, magiging ganito rin. Yan. Dahil naka-project na rin yun. Kaya magmamahal lalo yung